Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 12, 2023, Huwebes ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Malakias, chapter 3, verses 13 to 20. Mababigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan, gayon kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Diyos, narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sana po sa mga nakikinig ngayon na lalo tigit sa mga may pinagdaraanan, ang masasabi ko lang po ay tatagan pa ninyo at kapit lang po tayo. Walang bibitaw at huwag po sana kayong bumitaw. Gaya po dito sa ating naririnig, ito, kadalasan naman po, ito yung mga damdamin ng mga tao na nawawalan na ng pag-asa. Mga bagay na nararanasan din natin mismo at napapatanong din tayo kung saan nga ba tayo patungo sa ating pong pinagdaraanan, lalo tigit kapag nakikita natin yung mga walang niya, yung mga taong mapang-abuso, mga taong mapagsamantala, mga nagnanakaw ng kaban ng bayan, ay napakaganda ng kanilang buhay at patuloy silang naghahari-harian sa matagal na panahon. Nandiyan sila at papatanong din tayo kung pinapakinggan ba tayo ng Diyos at ano ba ang ginagawa ng Diyos para sa kanila. At kung kaya, marami din sa atin ang nakukumbinsi na rin na bumitaw sa Diyos at pumanig na lang sa mga maling gawain kasi talagang nasusubok ang kanilang pananampalataya, lalo tigit kapag kumakalam na ang sikmura, kapag naririnig nila ang pag-iyak ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa gutom, o kaya naman ay mga bagay na hindi nila maibigay. Kaya ito yung napapaisip o naisipan ng mga tao na wag na lang tayong magdasal, wag na lang tayong tumawag sa Diyos. Kasi yun nga po, parang pakiramdam nila ay mas pinagpapala yung mga taong gumagawa ng masama. Pero dito, tandaan po natin, hindi po ito nakakaligtaan ng Diyos. Sa isang dako, sabi dito, yung mga taong may takot sa Diyos, nananatili sa Diyos, ay alam niya yung kani-kanilang mga pangalan at ito po ay nakasulat sa isang aklat na pagdating ng araw, sila ay talagang makakaranas ng ginhawa. Aarugain sila ng Diyos, tutulungan sila ng Diyos at talagang lubusang magiging sa Diyos. Ito mismo yung pinahayag ni Propeta Malakias na tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. So, pinapadala ito at ipinaparinig muli sa atin.
Sana po no sa mga kababayan natin, lalo tigit no yung mga Pilipino, pero siyempre lahat po ng mga tao diyan sa bansang Israel ay manatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon na ngayon ay muli na namang sinusubok. At nawa ang ibang bansa po ay mas maging kalmado sa pagharap ng mga problema at mahanapan nila ng solusyon nang hindi gumagamit ng dahas katulad nitong mga pagpapasabog, dahil ang higit naman po na naapektuhan ay mga inosenteng tao. Pero muli, no, gaya po ng narinig natin sa ating ebanghelyo, ito din sa unang pagbasa, ito ay mga umiiral na mga tanong na okay lang naman mapatanong, pero sa bandang huli, sana po ay lalo tayong kumapit sa ating Panginoon, magpakatatag tayo sa ating pong pananampalataya. Tumawag lang tayo lagi sa Kanya, no? At isang araw ay talagang makakamtan natin ang ating pong mga panalangin sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.